Gagawa tayo ngayon ng sumang malagkit at kailangan nating punasan ang mga dahon na gagamitin. Ay, punasin ng ayos yan. Hinugasan na nga ang bigas na malagkit para malinis ito. Sige mga ate, mekos-mekos yan. Sige pa, eto pa ang niyog. Kailangan mekos-mekos pa yan. Sige. Isinalang na nga ang gata ng niyog para pakuluin ito. Napakalaki ng kawa at syempre ang maraming apoy para madali siyang kumulo. Ibinuhos ko na nga yung bigas na malagkit dahil kumulo na ang gata at kailangang halu-haluin para hindi dumikit sa ilalim yung bigas. Sa lakas ng apoy na yan, ewan ko na nga lang kung hindi pa yan maluto. Okay na ang sanglay, malapot na at pwede nang balutin. Sinipsip na ang gata ng niyog ng malagkit. Ayan o, ready na. Pwede nang balutin pero hilaw pa yan ha. Ililipat na natin sa planggana ang sanglay at ready na itong ibalot dahil naghihintay na ang ating mga veteranong magbabalot ng suman. Sa part na ito may kanya-kanya silang toka. Iba yung nagtatakal at iba rin yung nagbabalot ng suman. At dyan nga, sinubukan kong magbalot ng suman kung kaya ko nga. Sa wakas, nakaisa naman ako ng pagbabalot ng suman at hindi na nasundan. Ay, inang. Pagkatapos ngang balutin ng suman ay kailangan na uli siyang ilaga para maluto ito. At eto na ang resulta ng sumang luto na. Yan, inilaga nila yan ng 3 oras hanggang 4 na oras. Ready na ang sumang malagkit!